Hello mga ga, magandang araw. Ito maganda din itong ating recipe ngayon pang display sa ating mga stante. At talaga naman na ito ay masarap lalo na pag strawberry lovers ka na yung paborito mo yung strawberry. Kaya tara na, gawa na po tayo. So dito ay gagawa tayo ngayon ng kalahating kilo lang ng ating harina. So dito meron na tayong all-purpose flour at yeast at bread improver. And then mix lang natin yan. At lagyan ng light brown sugar, asin at vanilla extract. At lagyan ng itlog, tubig at evaporated milk. Tunawin muna natin yung mga dry ingredients natin bago natin basain dito yung ating harina. At sa ating harina ay pwede na gumamit tayo dito ng bread flour or yung first class flour. At gagamit lang ako dito ng margarine. Pwede naman nagagamit kayo ng shortening, pwedeng butter. At masahin lang natin ito ng mabuti. Itong aking dough ay pakinisin ko ito sa dough roller machine. Kayo mga ga, pwede nyo naman ito na masahin ng mano-mano kung wala kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough. At ito na, matapos kong pasadahin, pakinisin yung ating dough ay putulin ko lang ito sa 40 grams. At ito yung ating buns, iporma lang natin ito, figurahin lang natin ito ng pabilog ng mahigpit. At ito din yung ating rolls buns. At isalansan lang natin yan dito sa ating plancha. At yung ating plancha ay banyahan lang natin yan ng shortening or di kaya margarine. At madali lang naman itong gawin mga ga yung pahaba natin. At pagkatapos nito ay paalsahin lang natin yung ating dough bago natin ito lagyan ng toppings. So dito habang nagpapalsa tayo ng ating dough ay gagawa na tayo ng toppings. So dito nagagamit lang ako ng refrigerated margarine. Isang bar yung kailangan natin dito or 200 grams. Kailangan ay naka-room temperature na o malambot na para pag i-cream natin ay hindi naman matigas. Batihin lang talaga natin hanggang sa ito'y mag-smooth at mag-light yung kulay niya. At pag ganito na yung consistency ng ating refrigerated margarine, ay ilagay na natin yung ating 1/2 cup na white sugar. At batihin na talaga natin ito ng halos matunaw na yung ating asukal. At gagamit lang ako dito ng strawberry flavor powder lang. Pwede naman kayong gagamit dito ng liquid or yung syrup na flavor natin. At mag-add din ako dito ng 1/2 cup na powdered milk. Yes mga mas lalong sumarap yung ating gagawing toppings ngayon kasi nag-add tayo dito ng powdered milk. At pag nag-well mix na yung ating powdered milk ay isunod na natin ditong ilagay yung 1 and 1/2 cups na cake flour. Mga dapat na cake flour po yung gagamitin natin dito para po ay maging smooth ng talaga na maganda talaga yung runny ng ating toppings pag ito'y nainitan. Kailangan talaga na soft flour lang talaga yung gagamitin natin dito sa ating toppings para ay maging malambot ng talaga yung ating toppings. At dito meron akong 3/4 cup ng evaporated milk. Pero hindi ko ito ilagay lahat. Para matansya ko ay paunti-unti lang yung paglagay natin. Kailangan ay tansyahin lang talaga natin yung lambot ng ating mixture para hindi naman masyadong runny yung ating toppings. Kasi pag masyado itong basa mga ga o runny lang yung ating toppings ay yung mangyayari dito ay nasa plancha lang lahat yung ating toppings. Ay kaunti na lang yung natitira sa ibabaw ng ating dough na toppings. At dito na inubos ko na sa paglagay yung natira natin na evaporated milk. Bali nakagamit ako dito ng 3/4 cup. Sa 3/4 cup ay saktong-sakto o tama-tama lang talaga yung consistency na hinahanap natin sa ating mixture. Ayan, ito yung consistency, ito yung kalapot ang hinahanap natin. At isali na natin ito sa ating mga plastic piping bag at pag umalsa na yung ating dough, ito mga pinalsa ko lang ito ng 2 oras at 15 minutos. At ilagay na natin dito sa ibabaw. Yung ating mga plastic piping bag ay butasan lang niya natin sa dulo ng maliit lang. At yung ating toppings ay sa paglagay natin ay huwag lang po nating tagos hanggang sa ilalim. Nasa kalahati lang po ng ating dough yung ating toppings. Kasi didilhig ho yan mamaya pag ito'y nainitan o sa pag-bake na natin. At pagkatapos nito ay pwede na natin itong isa lang agad. At kailangan ay mainit na yung ating oven. At lutuin natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius, yung init ng ating oven, sa loob ng 15 minutos. At ito mga ga, itabi lang muna natin ha. Gawan muna natin ito ng ating palaman. So ito na yung ating masarap na palaman. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng 1 cup na condensed milk at 7 tablespoon na cornstarch. At lagyan natin ito ng mga 1 teaspoon lang na vanilla extract. At haluin lamang yan at pag halong-halo na, ay ilagay na yung 2 packs or sachet ng swak pack na Bear Brand powdered milk. At haluin ulit at maglagay na tayo ng 2 cups na tubig. Mga guys, hindi tayo dito maglagay ng evaporated milk. Hindi tayo dito gagamit ng evap. At haluin naman natin ito ulit at isa lang na natin. Lutuin natin ito sa katamtaman lang ng apoy ng ating kalan.
At hintayin natin itong kumulo, hintayin nating lumapot habang patuloy natin itong hinahalo. At pag ito'y nagsimula ng lumapot, ay lutuin pa natin ng mga 1 minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch. At dito na maglagay tayo ng 2 tablespoon ng refrigerated margarine. At kahit patay na yung apoy ng ating kalan, ay matunaw pa rin yung ating refrigerated margarine. At itabi lang muna natin ito mga ga, ay palamigin lang muna natin. At para lalong sumarap at lumambot yung ating palaman, ay haluan natin ito ng cream. So dito gagamit tayo ng 100 grams ng ECC whipping cream at batihin lang natin ito hanggang sa ito'y mag-smooth at mag-light yung kanyang kulay. At scrape lang talaga natin yan para yung ibang pest na hindi naabot ng ating attachment ay mabati din. At pag napapansin natin na nabati or na-cream na yung mga pest, ay ilagay natin dito ng paunti-unti yung ating malamig na tubig. At lagyan ko lang ito ng 1/3 cup ng malamig talaga na tubig. At paunti-unti lang talaga nating ilagay yung ating tubig hanggang sa ito'y maubos. At pag naubos na nating nailagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin ito ng mga ilan lang minuto hanggang sa mag-volume yung alsa na maging stable na yung ating cream. At mga ga, hindi natin ito mauubos ha, dahil kukuha lang tayo dito ng mga 1 cup lang na ihalo natin dito sa ating palaman. Pwede ninyo itong i-chill at pag gagamitin naman ulit, ay batihin lang ulit ng hand mixer. Babalik yan sa dati. At ito yung hitsura or consistency ng ating palaman pag ito'y lumamig na malamig na. Ang gagawin lang natin dito ay i-cream natin ito ulit. Batihin natin ito ulit hanggang sa bumalik yung kanyang pagkalambot. At dito sa ginawa nating cream or icing, ay kukuha lang tayo ng mga 1 cup lang na ihalo natin dito sa niluto natin na palaman. At batihin natin ito mga ga para maging smooth talaga. Ayay, ang sarap naman ito yung ating palaman. Mga ga, subukan nyo yung ating palaman. Pwede talaga natin itong ipang palaman sa ating mga Bavarian dough, sa ating mga donut, kung ano man dyan na tinapay na paglalagyan natin. At ilipat na natin yung ating palaman sa ating plastic piping bag at butasan lang natin yung ating plastic piping bag sa dulo. At ito pa ha, napakalambot yung ating pinakatinapay. At ito na mga ga, sa bintahan natin dito ay mag-kusting lang kayo. Kasi baka sabihin nyo naman na ang mura lang, ang mahal lang yung aking bintahan. Ang importante lang po talaga dyan ay mag-kusting lang kayo. Kayo na yung bahala sa bintahan ninyo dito ha. Kasi magkaiba talaga tayo ng costing. Magkaiba yung mga presyo ng ating mga binibili na ingredients. Hanggang dito lang yung ating video. Bye-bye!